Pakiramdam mo ba ay niyugyug ka ng Diyos? Nagpapalitan ba ang iyong buhay na hindi mo maintindihan? Nagtataka ka ba kung bakit ka nahaharap sa maraming malungkot na araw? Maaaring oras na para sa isang bagong bagay. Maaaring inihahanda ka ng Diyos para sa biglaang pagbabago. Ang mga partikular na bagay ay nagsisimulang mangyari kapag oras na para sa isang banal na pagbisita. Maaari mong harapin ang mga panahon na tila pinakamahirap. Minsan, maaaring isang push na umalis sa isang lokasyon, trabaho, o iyong mga mahal sa buhay sa hindi kilalang lupain. Ang mga biglaang pagbabagong ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito at pag-aalala. Magiging sorpresa kapag hindi ka pamilyar sa kung paano gumagana ang Diyos. Kaya't manood habang tinutuklasan namin ang mga palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa isang biglaang pagbabago. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mangyaring gawin ito at sumali sa aming komunidad. Kung iniisip mong huminto, mangyaring huwag. Ang mga pagbabago ay maaaring maging napakalaki, ngunit ito rin ay isang senyales na ikaw ay nasa isang bagay. Ang mga pagpapalang paparating sa iyo ay hindi katulad ng anumang natanggap mo. Normal para sa iyo na dumaan sa mga pagbabagong ito upang salubungin ang iyong susunod na antas. Isang himala ang darating sa iyo, isang himala na magugulat sa iyo. Ito ay mag-iwan sa iyo na namangha sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Gagawin na niya ang hindi maisip. Ang Biblia ay nagpapaalala sa iyo na walang nakakita o nakarinig ng katulad nito. Kung ano ang inilaan ng Diyos ay malilito sa mga nasa paligid mo. Oras na para sa iyong pagbisita. Handa ang Diyos na ibigay sa iyo ang tagumpay na hinahanap mo. Gayunpaman, maaaring hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo. May paraan ng Diyos sa paggamit ng mga hindi pangkaraniwang pamamaraan na hindi mo alam. Baka mamiss mo ang blessings mo kung hindi mo pinapansin, pero i-pray na hindi iyon ang magiging kwento mo. Nais ng Diyos na maunawaan mo at maging kaayon ng kanyang mga paraan. Dinala niya sa iyo ang video na ito dahil oras na para sa shift na yon. Nais ng Diyos na malaman mo ang mga senyales na ginagamit niya upang ipahiwatig na malapit na ang isang tagumpay. Handa ka na ba para dito? Gusto mo bang malaman kung paano iniayon ng Diyos ang iyong mga hakbang sa kanyang kalooban? Buksan ang iyong puso upang matanggap ang mga palatandaang ito sa pagdating nito. Magbayad ng pansin at maging sensitibo sa kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Tingnan natin kung paano ka inihahanda ng Diyos para sa biglaang pagbabago. Number 1, inihiwalay ka niya. Nakatago ka ba? Pakiramdam mo ba ay hinihila ka ng Diyos palayo sa iyong minamahal? Ang mga sandali ng paghihiwalay ay kadalasang nagpaparamdam sa iyo na sarado at inabandona. Pakiramdam mo nawawalan ka na ng buhay. Humanap ka ng mga kaibigan na umaalis. Maaaring kailanganin mong bitawan ang isang trabahong mahal mo. Maaari mong mahanap ang iyong sarili na namumuhay ng isang tahimik na buhay sa halip na kung ano ang gusto mo. Kapag inihanda ka ng Diyos para sa pagbabago, inaalis niya ang mga distractions. Ang mga abalang schedule, relasyon, at maling pagkakataon ay kailangang umalis. Sa tuwing dinadala ka niya sa mga sandali ng pag-iisa, ito ay isang palatandaan. Tinutulungan ka niya na maging sensitibo sa kanyang tinig. Sa paghihiwalay, ipinapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Binibigyan ka niya ng malinaw na mga detalye ng season sa hinaharap at ipinapakita sa iyo ang hinaharap. Kailangan ng Diyos ang iyong atensyon at nais mong i-maximize ang iyong oras, kaya ibinukod ka niya upang i-reset ang iyong mga prioridad. Pinagagawa ka niya ng mga madiskarteng aksyon nang walang pag-aalinlangan o takot. Baka magtaka ka, kailangan bang tanggalin ng Diyos ang trabaho ko bago ako makinig? Siguro ginagawa niya. Kadalasan, masyado kang nadadala kaya't hindi mo makita ang kanyang tinig. Minsan ang mga relasyon ay maaaring hadlangan ang iyong mga pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit inihiwalay ka ng Diyos sa mundo. Dinadala ka niya sa isang espasyo kung saan magkakaroon ka ng kalinawan. Kung nagtataka ka kung bakit nawalan ka ng gana sa pagkain, baka gusto ng Diyos na mag-ayuno ka.
Kapag wala kang ganang makipag-hangout kasama ang mga kaibigan, maaaring ito ay senyales na ikaw ay nag-iisa. Ang sandaling ito ay hindi panahon ng kalungkutan, ito ay panahon para pagnilayan ang sarili. Ito ay kapag nakikipag-usap ka sa Diyos at nakikinig sa Kanyang tinig. Ito ay isang sandali upang muling ayusin at gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Kung susubukan mong baliwalain ang mga senyales na ibinubukod ka ng Diyos, nangunguna siya sa iyo. Maaaring tanggalin ng Diyos ang atensyon na ibinibigay mo sa isang pamumuhay, o maaaring magdala siya ng biglaang alitan sa pagitan mo at ng ilang mga kaibigan. Mapapansin mo ang isang hindi pagkakasundo o isang paraan ng pagtanggi mula sa mga taong nagbibigay aliw sa iyo. Baka maramdaman mong multo ka nila para sa ibang tao. Karaniwan, walang magiging dahilan para sa distansyang ito. Iyan ay kung paano mo malalaman na ang Diyos ang nasa likod nito. Gusto niyang makipaghiwalay ka sa kanila. Ito ang kanyang paraan ng pagtawag sa iyo sa pag-iisa. Nais ng Diyos na maupo ka kasama niya at magplano ng susunod na hakbang. Nais ng Diyos na umatras ka bago niya likhain ang pagbabagong iyon. Dapat mong maunawaan kung ano ang kanyang ginagawa at sumakay. Kapag ang Diyos ay naghahanap ng tahimik na sandali kasama ka, may sasabihin siya. Nais niyang palakasin ka para sa hinaharap na paglalakbay. Kadalasan ay mga sandali ng paghihiwalay bago ang malaking tagumpay. Ang pagbabago ay maaaring magmukhang biglaan sa iba, ngunit alam mo na mayroong paghahanda. Dinala ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang, malayo sa karamihan. Nanatili siya doon na nag-aayuno sa loob ng 40 araw at gabi. Natanggap niya ang kapangyarihang isagawa ang kanyang banal na layunin sa panahong iyon. Sinasabi sa Lucas 4:14, nagbalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong kabukiran. Si Jesus ay lumabas sa panahong iyon ng ibang tao. Nagkaroon siya ng kapangyarihan dahil sumuko siya sa sidsid ng Espiritu. Inihiwalay niya ang kanyang sarili kapag kailangan. Naunawaan ni Jesus na ang isang biglaang pagbabago ay malapit nang mangyari. Sinunod niya ang pamumuno ng banal na Espiritu at niyakap ang pagbabago. Kapag naramdaman mo ang panahon ng paghihiwalay, susundin mo ba ang tulad ni Jesus? Handa ka na bang umalis sa trabahong iyon kapag sinabi ng Diyos na oras na? Maaari ka bang lumayo sa iyong pamilya at mga gawain kapag siya ay tumawag? Handa ka bang isuko ang lahat? Ang pagsuko sa mga abala at pagbubukod ng iyong sarili ay maaaring mukhang mahirap. Gayunpaman, ang iyong pagsunod ay magdudulot ng malaking pagpapala sa iyong buhay. Hindi ka kailanman nakadarama ng kalungkutan kapag inihiwalay ka ng Diyos. Bagamat ang iyong mga kaibigan at nakagawian ay lahat ay umalis, ang Diyos ay naroroon sa iyo. Ang kanyang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Bibigyan ka niya ng aliw. Magkakaroon ka ng kanyang pagkakaibigan kung papayagan mo ito. Masisiyahan ka sa mga sandali na nagbabago sa buhay kasama ang Diyos. Ang paghihiwalay ay isang sandali ng pag-isa sa Diyos. Ito ay isang pangunahing oras sa iyong buhay dahil, pagkaraan ng mga taon, ipapakain mo ang inspirasyong nakuha mo habang nakahiwalay. Dapat mong yakapin ang mga sandaling pakiramdam mo ay nakahiwalay ka. Nangangahulugan ito na naghahanda ka na para sa isang bagong season. Huwag mag-isa o mag-alala kung sino ang aalis sa iyong buhay. Magpasya na magtiwala na inihanay ka ng Diyos sa kanyang layunin. Sikaping malaman kung ano ang nais ng Diyos mula sa iyo. Makinig sa kanyang tinig at gawin ang kanyang sinabi. Salubungin ang lahat ng kanyang mga turo at matutong magsaya sa iyong oras kasama siya. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihiwalay, magalak, halos oras na para sa banal na pagkikitang iyon. Marami pang paraan na inihahanda ka ng Diyos para sa isang himala. Tuklasin natin sila. Numero 2, hinihila ka niya sa intimacy. Pinalalakas ng Diyos ang iyong ugnayan sa Kanya kapag bibisita ka na niya. Kapag ang iyong pagmamahal sa Diyos ay lumakas, ito ay isang tanda. Ang Biblia ay nagpapaalala sa iyo na ang Diyos ay magbibigay ng pinakamahusay na mga regalo sa mga nagmamahal sa Kanya.
Natural lang na magbigay sa mga taong higit na nagmamalasakit sa iyo. Ganyan ang Diyos. Kapag nakita niyang lahat ka tungkol sa Kanya, madali para sa iyo na matanggap ang Kanyang mga pagpapala. Sinasabi sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Inaakay ka ng Diyos sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Makikita mo siya na lumilikha ng mga sandali kasama ka. Madarama mo ang isang paghila patungo sa Diyos at sa Kanyang mga interes. Makikita mo ang iyong sarili na mas nakasandal sa Diyos kaysa sa iyong mga libangan. Sa halip na manood ng mga pelikula o mag-hangout kasama ang mga kaibigan, maghahanap ka ng mag-isa na oras kasama siya. Ang mga sandaling kasama mo ang Diyos ay nagiging pinakamagagandang pagkakataon na naranasan mo. Gusto mong laging makipag-usap sa Diyos. Nagsisimula kang kumilos na parang bagong kasal. Marahil ikaw ay nasa panahon ng espiritual na tagtuyot. Kapag malapit ng baguhin ng Diyos ang iyong buhay, pupunuin niya ang iyong tangke. Sinasabi sa Ezekiel 36:26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Aalisin ko sa inyo ang puso ninyong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ang iyong puso ay nagiging bukas sa Diyos. Magsisimula kang hangarin siya sa mga paraang hindi mo maipaliwanag. Ito ay magiging isang ganap na bagong karanasan sa iyong paglalakad kasama siya. Hindi ka na magpupumilit na gawin ang kanyang kalooban. Nagkakaroon ka ng kamalayan sa presensya ng Diyos at nais mong laging nasa tabi niya. Magkakaroon ng biglaang biyaya upang manalangin. Kapag pumasok ka sa iyong prayer closet, hindi mo iniisip ang mga oras na ginugugol mo sa Diyos. Nakatagpo ka ng malalim na pagnanasa sa iyong kaluluwa. Tulad ng usa na humihingi ng tubig, nananabik ka sa Diyos. Ang iyong puso ay nagsisimulang mahilig sa Kanyang salita. Nasumpungan mo ang iyong sarili na nag-aaral ng Biblia. Ilalagay mo ito sa mga nangungunang bagay sa iyong schedule. Natutuwa ang iyong puso sa pagbubulay-bulay dito, at nasisiyahan ka sa mga insight na nakukuha mo. Parang hindi ka makaget over sa isang verse. Kahit gaano mo pa ito nabasa, babalikan mo pa rin ito at gusto mong malaman pa. Ito ay isang palatandaan na dapat abangan. Madaling mawala sa abalang buhay. Maaaring ito ay trabaho, mga pangangailangan ng pamilya, o mga random na kaganapan na lumalabas sa iyong buhay. Habang ginagawa ito, maaari kang maging abala at mawalan ng kaugnayan sa Diyos. Nais niyang patatagin ang iyong mga paa at pasiglahin muli ang iyong pagmamahal sa Kanya. Nais niyang ibalik ang bagong alak na yon sa iyong pakikipagkaibigan sa Kanya. Nais ng Diyos na mag-alab ka para sa Kanya. Kung naramdaman mong tinatawag ka ng Diyos sa pagpapalagayang loob, huwag tumanggi. Baka ikaw lang ang susunod sa pila para sa isang himala. Muli niyang ginigising ang iyong espiritual na buhay. Binibigyan ka niya ng sigasig na manalangin kapag nais niyang ihayag sa iyo ang mga bagay. Habang inihahanda ka ng Diyos para sa iyong mga pagpapala, makikita mo ang iyong sarili na nagdarasal ng mga kahilingan na hindi mo naisip. Iniingatan niya ang iyong isipan sa Kanyang salita kapag gusto niyang lumakad ka na kasabay niya. Tandaan na ang mga pagpapala ng Diyos ay palaging sumasang-ayon sa Kanyang layunin. Kung dinadala ka niya sa isang mas matalik na pagkakaibigan, ito ay senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang pambihirang tagumpay. Number 3, kapag inutusan ka niya. Maaari mong sabihin na ang Diyos ay nasa isang bagay kapag nagsimula siyang turuan ka. Nararamdaman mo ba na patuloy kang sinusundo ng Diyos habang nananalangin ka para sa mga pagpapala? Nakakakuha ka ba ng mga tagubilin bilang tugon? Yun ang signal mo. Madalas itatago ng Diyos ang mga sagot na hinahanap mo sa direksyon na ibinibigay niya. Maaaring hindi dumating ang kanyang mga tagubilin bilang mga tip mula sa mga ekspertong may mataas na presyo. Ito ay maaaring magmukhang kaswal na hindi mo ito pinansin. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang karunungan ng Diyos ay nakatago sa kanyang mga tagubilin. Ang sinasabi niya sa iyo ay ang susi na iyong hinahanap.
Minsan ito ay maaaring isang napapanahong sagot sa mga tanong sa iyong isipan. Ang mga ito ay mga piraso ng isang palaisipan. Dadalhin ka nila sa isang nakatagong kayamanan. Ang mga tagubilin ng Diyos ay hindi nauubos tulad ng uso at uso. Ito ay mahiwaga. Lumalampas ito sa kung ano ang nasa ibabaw. Hindi mo dapat baliwalain ang kanyang mga tagubilin. Ilalabas nito ang kanyang pinakamahusay sa iyo. Ang tagubilin ng Diyos ay ang kanyang paraan ng paghahanay sa iyo sa kanyang layunin. Kapag patuloy kang nakakakuha ng mahigpit at detalyadong mga payo mula sa Diyos, maging sensitibo. Ito ay tanda na ang Diyos ay tumpak sa mga hakbang na iyong gagawin. Maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na tahakin ang isang bagong landas sa karera, ruta ng negosyo, o pakikipagsapalaran. Sa tuwing namumuno ang Diyos, ang kanyang landas ay nagdudulot ng mga pagpapala. Ang kanyang mga iniisip para sa iyo ay tungkol sa kapayapaan at hindi kasamaan. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Ang paraan upang makarating doon ay sa pamamagitan ng isang malinaw na direksyon. Nilikha ka niya, kaya alam niya kung paano ka maakay. Alam ng Diyos kung ano ang mahalaga sa iyong buhay. Nasa kamay niya ang iyong kinabukasan. Alam niya kung ano ang magiging kalagayan mo dahil siya ang bumuo sa iyo. Kapag patuloy kang nakakatanggap ng mga utos mula sa Diyos, huwag kang malungkot. Kung ang Diyos ay mahigpit sa iyong mga pagpipilian, maglaan ng ilang sandali upang magmuni-muni. Dinidisiplina lamang niya ang mga mahal niya. Sa pamamagitan ng mga tagubilin, inilalagay ka niya para sa mga pagpapala. Ang pagsunod sa kanyang mga utos ay maaaring maging mahirap. Hiniling ni Jesus kay Pedro na gawin ang isang bagay na tila hindi makatwiran. Buong magdamag niyang sinubukang mangisda, ngunit wala siyang maiinggit. Sinabi ni Jesus kay Pedro na ihagis ang kanyang lambat sa kanang bahagi, at siya ay sumunod. Paano kung hindi kinuha ni Pedro ang tagubiling ito? Paano kung mas nagtiwala siya sa kanyang kakayahan? Mamimiss niya ang kanyang himala. Minsan hihilingin sa iyo ng Diyos na gawin ang mga bagay na walang saysay. Maaari mong maramdaman na mahirap siya sa iyo, habang ang iba ay madali. Kung sa tingin mo ay pinapahaba ka ng Diyos, ito ay para sa isang layunin. Nais niyang palawakin ang iyong teritoryo. Hiniling ng Diyos kay Abraham na lisanin ang bahay ng kanyang ama at lahat ng pamilyar. Hindi sinabi ng Diyos kay Abraham kung saan pupunta. Sinabihan lang niya si Abraham na umalis. Isa itong mapaghamong desisyon na gagawin ng sinuman. Kailangan ng maraming pagpaplano upang baguhin ang lokasyon. Kailangan mong mag-scout para sa isang bagong bahay, mga pagkakataon sa trabaho, at makita kung gaano ito kanais-nais para sa iyo. Gayunpaman, sinabi ng Diyos kay Abraham na lumipat ng walang pagpaplano. Marahil ay nasa panahon ka rin kung saan humihingi ang Diyos. Marahil ay hinihiling niya sa iyo na umalis sa isang pangmatagalang relasyon. Napapansin mo ba na siya ay nagpupumilit sa iyong pagpili ng mga kaibigan, damit o pagkain? Tinuturuan ka ba ng Diyos kung paano mag-ipon o kung kanino bibigyan ng tulong pinansyal? Ang mga tagubiling ito ay para sa iyong paglago. Ito ay pakiramdam tulad ng Diyos ay sadyang stressing out. Madarama mo kung minsan na ang mga alituntunin at utos lang ang makukuha mo mula sa Diyos. Minamahal, ito rin ay senyales na malapit ka ng makaranas ng pagbabalik-tanaw. Nagbigay ang Diyos ng salita sa balo ng Sarepta sa pamamagitan ng propetang si Elias. Hiniling niya sa kanya na ipaghanda siya ng pagkain sa panahon ng taggutom. Kaunti lang ang kayang gawin ng isang balo. Iyon na ang huling pagkain niya. Ngunit ibinigay niya ito sa propeta. Biyayaan siya ng Diyos ng pagkain para tumagal siya sa taggutom. Kung ikaw ay nasa isang panahon kung saan ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng mga utos, nais niyang pagpalain ka. Ang mga utos ng Diyos ay hindi mabigat. Lahat ng sinasabi niya sa iyo ay para sa iyong ikabubuti. Tandaan na ang Diyos ay nasa iyong panig. Hinding-hindi ka niya dadalhin sa kapahamakan. Maaaring hinihiling sa iyo ng Diyos na patawarin ang isang tao. Baka sinasabi niya sa iyo na bitawan mo ang mga past hurts. Kapag nais ng Diyos na lumikha ng isang biglaang pagbabago,
hihilingin niya sa iyo na paghandaan ito. Minsan hihilingin niya sa iyo na patawarin ang iyong mga nagkasala. Baka nagtatampo ka ng sama ng loob. Siguro sobrang lalim ng sakit kaya pinili mong hindi magpatawad. Habang ang pagsunod sa tagubiling ito ay mahirap, ito ang susi sa iyong pagpapala. Ang Diyos ay gumagawa ng puwang para sa mga bagong bagay kapag oras na para makatanggap ka. Handa ka na bang makakita ng isa pang palatandaan? Huwag i-click ang off, patuloy na manood. Bilang 4, banal na pagkakahanay. Nararamdaman mo ba na may hindi nakikitang presensya na tumutulong sa iyo? Palagi ka bang nagtataka kung bakit gumagana ang mga bagay para sa iyo at hindi sa iba? Namangha ka ba sa kung gaano kadaling dumating sa katotohanan ang iyong mga iniisip? Minamahal, kasama mo ang Diyos. Ipinakikita niya sa iyo na may mas malaking pagpapala sa hinaharap. Makakahanap ka ng kagaanan sa iyong buhay kapag oras na para sa isang shift. Magsisimula kang tamasahin ang mga kakaibang pabor na hindi mo maintindihan. Ang lahat ay umaayon at gumagana sa iyong mga plano. Nakikilala mo ang mga tao sa tamang oras at lugar. Makakahanap ka ng mga kaibigan na nagiging madiskarte sa iyong kalusugan at paglago ng karera. Ang mga tao ay nagbibigay ng tamang tugon kapag kailangan mo ito. Bumukas ang mga pinto kapag kumatok ka at gumagana ang lahat para sa iyo. Hindi mo mauunawaan kung paano nagbubunga ng magagandang resulta ang iyong maliit, hindi magkakaugnay na mga hakbang. Kung nasiyahan ka sa pagkakahanay na ito sa iyong buhay, ito ay isang senyales na ang iyong himala ay malapit na. Ginamit ng Diyos ang pagkikita ni Rebecca at ng lingkod ni Abraham upang baguhin ang kanyang buhay. Si Rebecca ay nagpakita kasabay ng pagdarasal ng alipin para sa isang asawa para kay Isaac. Ginawa niya ang hiniling ng alipin sa Diyos at naging pinili. Nasa balon siya noong kailangan niya. Katulad nito, iniayon ng Diyos ang iyong mga hakbang sa kanyang layunin kapag oras na para pagpalain ka. Kahit na ang iyong mga maliliit na pagpipilian ay ginagabayan ng Diyos. Ginagawa niya ang iyong mga kabiguan sa isang punto ng pagdiriwang. Sa pagkawala, iniutos niya ang iyong mga hakbang patungo sa mga pagpapala. Pagkamatay ng kanyang asawa at mga anak, pinili ni Naomi ang ibang landas. Siya at si Ruth, ang kanyang manugang, ay nagpasya na manirahan sa kanyang bayan para sa panustos at kaligtasan. Pinili ito ni Naomi dahil sa taggutom, ngunit inihanda siya ng Diyos para sa isang pambihirang tagumpay. Dinala sila ng Diyos kay Boaz, isang lalaking pinagpala niya sila. Nakikipagtulungan ang Diyos kay Naomi kahit na tila gumagawa siya ng desisyon batay sa kanyang mga hamon. Maaari ding bisitahin ng Diyos ang iyong buhay nang hindi mo inaasahan. Sinimulan niyang gawing isang punto ng pagpapala ang iyong mga random na pagpili. Pinangungunahan ka niya kapag may kamalayan ka at kapag hindi mo alam. Inihanay niya ang iyong mga aksyon sa kanyang mga plano. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ipinakita ng buhay ni Joseph na kasama niya ang Diyos. Mula sa pagtanggi ng kanyang mga kapatid hanggang sa punto ng pagkaalipin, inutusan ng Diyos ang kanyang mga hakbang. Naglingkod siya sa bahay ni Potiphar at naging pabor. Kahit na humarap siya sa panibagong pagsubok at itinapon sa bilangguan, pinangunahan pa rin ng Diyos si Jose. Iniugnay niya si Joseph sa mayordomo at panadero ng hari. Binigyang kahulugan niya ang kanilang mga panaginip at pagkaraan ng mga taon, ang mismong pagkilos na ito ay humantong kay Paraon. Walang makapagbibigay kahulugan sa panaginip ni Paraon maliban kay Jose. Matapos ibunyag ang sikreto, inilagay siya ni Paraon bilang punong ministro. Tulad ni Joseph, nagsisimula kang makaranas ng banal na tulong. Kahit na nahihirapan ka, nararamdaman mo pa rin ang presensya ng Diyos sa iyo. Ang bawat direksyon na iyong lilingon ay tila naayon sa layunin ng Diyos. Sinasabi ng mga awit 16 na, 6, ang mga hangganan ay nahulog para sa akin sa mga maligayang dako, tunay na ako ay may kalugod-lugod na mana. Kapag ang mga bagay ay nahulog sa lugar ng walang presyon, ito ay isang senyales. Hindi ito nagkataon, hindi rin ito swerte. Ang mga pangyayaring ito ay patunay na may pagbabagong magaganap. Ang mga ito ay katibayan ng mga pagpapala ng Diyos.
Ipinapakita nito na mayroon kang pagsang-ayon ng Diyos. Kinakatawan nito ang selyo ng Diyos sa iyong buhay at ang simula ng mga supernatural na sandali. Handa ka na ba sa huling tanda na inihahanda ka na ng Diyos para sa isang shift? Tara na! Ito ay kapag nahaharap ka sa mga pagsubok at tukso. Haharapin mo ang mga hadlang na tila mahirap lagpasan. Pakiramdam mo ay umiikot ka. Minsan hindi mo alam kung ano ang iyong ginagawa. Maaari mo ring isipin na ang Diyos ay nakikialam sa iyong mga plano. Natagpuan mo ang iyong sarili na pupunta sa mga direksyon sa tapat ng iyong mga pagpapala. Sinasabi ng 2 Korinto 4:16, 17, kaya't hindi kami nanghihina. Bagamat sa labas ay nanghihina kami, gayon may sa loob kami ay binabago araw-araw. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa iyo na mas malalaking pagpapala ang darating. Ang espiritual na labanan ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang mga hadlang sa daan ay magbibigay daan para sa iyo. Alam ng Diyos kung paano gagawin ang lahat para sa iyong ikabubuti. Ang kabiguan at pagtanggi ay hindi ang katapusan. Ang mga ito ay pahiwatig lamang na malapit na ang iyong tagumpay. Ginagamit ng Diyos ang mga sandaling ito upang patatagin ang iyong pananampalataya at katatagan. Sa pamamagitan nila, inihahanda ka niya para sa kanyang mga pangako. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko. Sinasabi ng Santiago 1:2, 4, mga kapatid, isaalang-alang ninyo na isang purong kagalakan, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Binubuo ng Diyos ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng mga pagsubok. Pinipino ka niya sa mga sandali ng paghihiwalay at pag-iisa. Sa pamamagitan ng banal na patnubay, inihahanay ka niya sa kanyang kalooban. Kung nahihirapan ka, may malaking mangyayari. Panatilihing nakapahinga ang iyong puso at hintayin ang pagbabalik. Ngayong alam mo na kung paano ka inihahanda ng Diyos para sa isang himala, dapat mong yakapin ang bawat tanda pagdating sa iyo. Ang Diyos ay nagpapakita sa iyo ng mga palatandaang ito upang palakasin ang loob mo. Gusto niyang gamitin mo ng matalino ang iyong oras. Ayaw niyang mawalan ka ng blessings. Isa sa mga paraan na maaari mong iposisyon ang iyong sarili ay sa pamamagitan ng pagsunod. Huwag mong baliwalain ang mga utos ng Diyos sa iyo. Kapag sinabi niya na lumipat ka, kumilos ka. Kung patuloy kang mag-a-analyze, baka mablock mo ang iyong blessings. Kapag ito ay hindi makatwiran, makinig sa Diyos. Gawin ang kanyang sinabi at makakatanggap ka ng isang himala. Ang mga Israelita ay nasa isang sangang daan at nangangailangan ng tulong. Sa harap nila, nakatayo ang dagat na pula at nasa likuran nila ang hukbo ng Ehipto. Sinasabi sa Eksodo 14:15, 16:21-22. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit ka sumisigaw sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang hatiin ang tubig upang ang mga Israelita ay makadaan sa dagat sa tuyong lupa." Pagkatapos ay iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at buong gabing iyon ay itinaboy ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin silangan at ginawa itong tuyong lupa. Nahati ang tubig, at ang mga Israelita ay tumawid sa dagat sa tuyong lupa, na may pader ng tubig sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Napagtagumpayan nila ang kanilang mga kaaway dahil sinunod nila ang Diyos. Sabi niya, sumulong at sumunod sila. Hindi nila kinuwestiyon kung paano magbibigay daan ang dagat na pula, sinunod lang nila ang isang utos. Kung nagtitiwala ka sa Diyos para sa mga pagpapala, tandaan kung ano ang sinasabi niya sa iyo. Sa sandaling maunawaan mo ang kanyang mga utos, mangyaring gawin ito. Ang iyong pagsunod ay magdadala sa iyo sa mga pagpapala. Ito ang iyong sandali ng pagbabago. Tutupad ng Diyos ang iyong mga hangarin at magbubukas ng mga pintuan para sa iyo. Kung handa ka nang salubungin ang isang bagong panahon, samahan mo ako habang nananalangin kami para sa banal na interbensyon. Ama sa langit, ikaw ang Panginoon ng sansinukob.
Isa kang mabuting hari. Namumuno ka sa awa at pag-ibig. Nagpapasalamat ako sa kabutihan sa aking buhay. Patuloy mong ipinapakita sa akin kung gaano ka kahanga-hanga at nagpapasalamat ako. Salamat sa pagpapakita sa akin ng magagandang palatandaan na darating ang aking himala. Sa buong mundo, naghahari ka sa soberanya at nagpapakita ng dakilang kapangyarihan. Sasambahin kita magpakailanman. Ama, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng awa at hinihiling na linisin mo ako sa bawat kamalian. Hayaang pabanalin ako ng dugo ni Jesus. Mangyaring alisin ang bawat anyo ng kasalanan sa aking buhay at bigyan ako ng kapangyarihang mamuhay sa katuwiran. Dalangin ko na bigyan mo ako ng biyayang lumakad sa iyong layunin para sa aking buhay. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon, at hinihiling ko na gabayan mo ako ngayon at magpakailanman. Turuan mo akong magpatawad sa mga nagkasala sa akin, tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Kung mahirap bitawan ang sakit, palakasin mo ang puso ko. Dalangin ko na tulungan mo akong ilagay ang pasanin sa iyong paanan. Dalangin ko na bigyan mo ako ng kababaang loob na humingi ng tawad sa mga nasaktan ko. Hayaan ang panahon na ito ay maging isang paglilinis sa aking buhay. Tulungan akong maging sensitibo sa iyong mga tagubilin. Huwag mo akong hayaang sumandal sa aking pangunawa. Mangyaring bigyan ako ng lakas na maging masunurin. Alam kong lagi mong ididirekta ang aking landas. Mangyaring tulungan akong agad na sundin ang mga aksyon na magbubukas ng pinto sa aking mga pagpapala. Banal na Espiritu, hawakan mo ang aking kamay ngayon at patnubayan mo ako sa aking tabumpay. Sumusuko ako sa iyong soberanya sa aking buhay. Sa pagpasok mo sa buhay ni Joseph at ginawang mabuti ang mga bagay, hayaang makita ang iyong mga gawa sa aking buhay. Gawin ang buong kontrol at buksan ang bawat saradong pinto. Kapag ako ay nasiraan ng loob mula sa mga espiritual na pag-atake, huwag akong himatayin habang ang mga pakikibaka ay mabigat sa akin. Habang lumalakas ang takot at kawalan ng katiyakan, tahimik ang ingay upang marinig ko ang iyong boses. Hinihiling ko ang iyong supernatural na karunungan upang makilala ang iyong gawain sa aking buhay. Mangyaring bigyan ako ng pangitain upang makilala kapag ikaw ay nagtatrabaho. Mangyaring tulungan akong maunawaan kung paano harapin ang mga pagsubok. Bigyan mo ako ng lakas na maghintay sa iyo sa oras ng kahirapan. Kapag pinag-alala ako ng kalaban, turuan mo akong magtiwala sa iyo. Huwag mo akong hayaang mawalan ng pag-asa. Ipaalala sa akin ang iyong walang tigil na suporta. Kapag nakatagpo ako ng mga kabiguan, mangyaring tumayo sa harap ko at protektahan ako mula sa espiritual na pakikidigma. Ingatan mo ako at bigyan mo ako ng tagumpay. Kailangan ko ang iyong tulong upang ihanay ang aking sarili sa season na ito. Habang inihahanda mo ako para sa aking himala, mangyaring tulungan mo akong lumakad sa pagsunod. Turuan mo ang puso ko na manatiling tapat sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, magkaroon ng espiritual na paggising sa aking buhay. Ilapit mo ako sa iyo at pag-alab ang aking pagnanais para sa iyong salita. Ama, kailangan ko ng kumpirmasyon ng iyong salita sa aking buhay. Dalangin ko na buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga supernatural na palatandaan na ipinapakita mo sa akin. Mangyaring tulungan akong makita na pinangungunahan mo pa rin ako sa iyong plano. Panginoon, hinihiling ko na ayusin mo ang aking buhay ayon sa iyong kalooban. Dalhin ang mga tamang tao na nagsasabi ng iyong katotohanan sa aking buhay sa mga sandali ng kalituhan at kawalan ng katiyakan. Hinihiling ko rin na pukawin mo ang iyong banal na espiritu sa aking puso. Tulungan mo akong malaman na palagi kang makakasama sa pamamagitan ng katahimikan na dulot ng iyong presensya. Tulungan akong makilala ang tinig ng banal na espiritu. Turuan mo ako ng tamang paraan para parangalan siya. Panginoon, turuan mo akong unawain na ang mga sandaling ito ay dumarating upang bumuo at pinuhin ako para sa bawat mabuting gawain. Mangyaring tulungan akong manatili sa pananampalataya upang makatanggap ng mga sagot sa aking mga panalangin. Tumatanggap ako ng biyayang magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon.
Tulungan akong umasa sa iyong salita at manindigan kapag mukhang hindi pabor ang mga pangyayari. Hinihiling ko ang iyong kapayapaan at pasensya kapag wala akong nakikitang tanda ng pagpapala. Mangyaring tulungan akong magtiwala sa iyo habang dinadala mo ako sa hindi pamilyar na mga landas. Ikaw ay isang Diyos ng mga himala. Walang masyadong mahirap para sa iyo. Alam kong hindi mo ako bibigin. Ipinag-uutos ko na buksan mo ang bawat saradong pinto sa buhay ko ngayon. Ipinag-uutos ko na ang lahat ng bagay ay gumagana sa pabor sa akin. Salamat sa paghahanda sa akin para sa isang pambihirang tagumpay. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan. Nagpapasalamat ako na mayroon kang malalaking plano para sa akin. Panginoon, alam kong lagi mo akong naririnig kapag tumatawag ako. May tiwala akong sasagutin mo ako. Alam kong malapit na ang aking himala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa pagsama sa amin. Kung ang mensahen ito ay nagdala ng pag-ibig ni Jesus sa iyong puso, i-type ang mga ito sa mga komento. Mag-click sa kaliwa para sa higit pang nakapagpapasigla ng mga mensahe, at huwag kalimutang mag-subscribe. Sumama nawa ang mga pagpapala ni Jesus sa iyong buhay.